Welcome back to another episode. Pupunta muna tayo ngayon ng Davao. Welcome back to Davao City. Biyaheng biglaan lang. Kat pala ng puno ng durian, no? Sa ngalan ng durian. Biyaheng nauwi na rin sa pagbili ng minivan sa ating kaibigan na si Dodong Laagan. Kala sa araw, food trip naman sa gabi. Yan ang mga dapat yung abangan sa muli nating pagbabalik sa isa sa mga paborito kong syudad sa Mindanao, ang Davao City. Grade 2. Marami ang bagot sa buhay. Vlogger mode. Hindi alam kung paano papalipasin ang isang araw na mayroong kabuluhan. Let's go, let's go. Isang bagay na napakahirap isipin, pero sa totoo lang, napakadali lang gawin. Let's Davao. Lumabas ka sa apat na sulok ng kwarto mo. Wala po kami ng Saudi. Mamimiss ko po yung mga anak ko, tsaka yung pamilya ko dito. Iyak-iyak kami dito. Babalik na po dahil medyo mahirap pero kakayanin. Kayanin para sa pamilya. Kami po yung group na Saudi boys. Pupunta kaming Davao para kumain. Yeah! Durian! Alas 7 ng umaga mga first timers, Terminal 3 tayo. Papunta tayo ng Davao City ngayon. Kahapon ba kami magkakasama? Tupak, baka naman. Dala mo, Uncle, yung sticker mo? Sticker of course. Ayan. Nasa QC kami, sa bahay kami ni Uncle Sam nakitulog. Yang ihawa na yan, isang time capsule yan. Pag sumakay ka dyan, pag pumasok ka dyan, dadalhin ka sa ibang dimensyon. O, yan ang mukha ka sa India. Biyaheng biglaan. Ang dahilan, lahat nagkikrave ng durian. Oo, pag sabing may junipsis, yung pangalan ko malalaman ng mga first timers na may junipsis. Bro, mamimiss ko yung mga upload mo ha. Mag-iingat yung sa Saudi ha. Papahaba ang balbas kasi baka maano ako doon. Mga dugdugwarat. Mukhang kriminal. Pwede ka. Hindi talaga namin na magkakasama kami ng gabi pa. Kasi kapag umalis kami ng madaling araw sa mga kanya-kanya naming lugar dahil iba-iba ang mga lugar na pinanggagalingan namin, eh baka malate kami. Sleepover is the key. Baka dali na ako sa Pilipinas pag ginawa ko yun. Babalik ka rin. Bugat bay. Ang bigat. Bugat kayo. Alis ako ng Pilipinas na inaasahan ko na gaganda yung pamumuhay ng aming pamilya. Tiniis ko, inibak ko yung pagiging YouTuber ko para magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Babalik ako doon dahil ako isang ex-Saudi. Hindi na rin magiging mahirap para sa akin ang makisama sa ibang lahi. Pero siyempre, ngayon, iba na kasi yung sitwasyon ng buhay. May pamilya na ako. Shout out sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia. Tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. Apat na araw sa Davao City na hindi pa namin alam kung ano talaga ang aming gagawin. Pero isa lang ang tapo ng isipan namin. Gusto namin kumain ng durian. Every mile got something to prove. Floating from the islands to the sea. Living wild, living free. Living wild. Boy, first time. This life's for you. This life's for you. This life's for you. This life's for you. Welcome back to Philippines. And the long wait is over. Ito po si Boy First Time at inaanyayahan ko po lahat ng mga campers, motocampers, vanlifers, overlanders at mga backpackers o kahit anong klase sasakyan ang ginagamit nyo sa camping, kayo ay welcome sa gaganaping First Timers Camp Season 3 na dito gaganapin sa Camp Sitio Tangal, Palawig, Zambales. Tara na't magsaya at magpahinga. Enjoy natin ang napakaganda at payapang campsite nito sa tabing dagat. 4 na araw. Chance para magkaroon ng mga bagong kaibigan. Mag-enjoy at makijam sa mga performers sa gabi. At meron din tayong mga surprise guests. Mga vloggers na sinusubaybayan natin at yan ay i-announce ko very soon. Kaya't magpa-register na. Tumawag lang kay Miss Nika Alarcon. 0909-718-6979. Kaya magpa-register na kayo mga first timers ha. Kita-kita tayo. October 23, 24, 25, and 26. First Timers Camp Season 3, Camp Sitio Tangal, Palawig, Zambales.
Davao International Airport. Okay, welcome back to Davao City, mga first timers. Ito ang totoong boy first time ngayon, no? First time ni Uncle Sam sa Davao City. Yes! Hey, Sir Boy P! Uy! Kamusta? Welcome back po sa Davao City! Salamat. Kamusta po ang biyahe, sir? Sir. Ano po ba yung si Boy second timer? Opo, many timer na po. Ano po ulit yung tanong? Kamusta po ang biyahe, sir? Ang biyahe? Eh, medyo sketchy lang kasi masama yung panahon. Madilim sa taas, talagang zero visibility. Zero disability. Yun, nakuha ko rin. Tsaka sobrang lakas nung hangin ba sa taas. Talagang umalog-alog yung aeroplano kasi merong ambulance. Pero masaya naman at nakarating tayo ng Davao City na safe. Ay, buti naman po, sir. May tanong pa po kayo? Wala na po, sir. Okay, salamat. Ingat po, sir. Ingat. Sticker? Wala rin po kayo nun eh. Ba't mo alam? Napapanood ko po. Thank you. Sige po. Pagkalabas namin ng airport ay sinundo agad kami ng mga kaibigan ni Uncle Sam. Davao. Welcome to Davao City. Mga nagmamasahe rito sa Davao. Oo. You know? Sebo massage. Sebo massage. Pati sebo mo tanggal. Bakit magpapamassage ka ba dito, Uncle? Hindi lang pala si Uncle Sam ang boy first time dito. Pati pala si K-Cam. Mga first timers pala ito ng Davao City. Oh. Ito si First time. Bro Inc. First time? Second time. Taga dito ko eh. Taga-diriyan. Taga Mindanao. Ikaw mahal, nakailang ka ng Maraming hindi, nakailang muffins ka na. Isa pa lang. Isa pa lang. Grabe naman. Alam ko Ayan, from airport, wala nang wala nang pasakalye to. Marami na. Diretso na kami agad para sa mismong Davao City rin po, ma'am, na yung pupuntahan natin, di ba? Yeah. Yun, magla-lunch lang tayo. Video mo si ma'am nagda-drive. No. Bawal. Confidential. Maraming bangkay na tayo. Ang unang destinasyon na pupuntahan natin dito sa Davao ay isang farm ng mga durian. Private property ito kaya hindi ko pa pwedeng sabihin kung saan. Davao. Mindanao. Okay mga first timers, pagkatapos yata ng mga 1 oras at kalahati na biyahe from Davao City, from the airport, ay nandito na tayo ngayon sa, kung hindi ako nagkakamali pakicorrect na lang ako, nasa Marakatan, Toril, Davao de Oro, kung hindi ako nagkakamali. Up! Mali ka. Napakalayo ng Davao de Oro. Ang Toril ay parte pa rin ng Davao City. So sa mga nagtatanong kung anong lahi si Uncle Cham, isa siyang Phil Chai, kung tawagin, Filipino-Chinese. So may mga friends siya dito na sinundo kami from the airport kasi nga wala nga kaming sasakyan. At mamaya ay pupunta tayo kay Dodong Laagan para manghiram nga tayo ng minivan na gagamitin natin sa loob ng 4 na araw. So dito ay dumaan muna tayo dito sa farm para maghanap tayo ng durian kasi nga may mga durian daw dito. Pero walang lagas, nakasabit pa daw. So ang goal natin, hindi problema ang kung walang lagas, lalagasin natin ngayon. Hindi ko talaga alam kung kalahi ba to ng pine tree. Maaari, no? Mga Davaoenyos, ano bang tawag sa puno na to? Kasi kung sa paningin ko at sa pagdi-describe ko dyan tatawagin ko siyang pamilya ng pine tree. Oo, yung mukha niya, no? Oo. Ay mga first timers, yung pagpunta natin dito sa Davao City is more of gala talaga ang pinunta natin dito. May mga itinerary kaming pupuntahan, pero yung mga tutuluyan namin gagawin namin medyo random yun. Bahala na, strike anywhere na lang. Maraming puno ng durian, pero sa ngayon nahuli kayo. Ayun, may mga bunga dun, pero hindi pa siya hinog. Kahit sungkitin natin, ganun? Hindi pwede. Hindi pa daw, sabi ni Kuya Boy. Pag hinog na daw yan, pag natamaan na yung ulo mo pag nalaglag, yun na yung hinog. Kaya enjoyin nyo lang yung gala-gala natin Camping break na naman. Pero syempre, usaping Mindanao na naman to Alam nyo namang gustong gusto ko dito sa Mindanao. Lalapit lang ako sa puno ng durian kasi mahilig ako sa durian. Favorite ko yan. Pero never ako nakakita ng puno ng durian. At ito pala yun. Ayan. Ang tangkad pala ng puno ng durian, no? Taas pala niya. Iniisip ko siya, parang yung tipong aabutin mo lang ba? Hindi pala. So, ganun kadelikado. Pag nahulugan ka niyan sa ulo, alam na.
Kaya yung mga nagtatanim daw talaga ng durian dito sa Mindanao, yung mga farm na malalaki dito is malalayo talaga yan. At kung may mga bahay na may tanim ng durian, hindi yan nila nilalagay sa harap ng bahay, sa pinakalikod, kasi nga kapag nahihinog yan ay kusang nahuhulog yan. Kaya ayaw naman natin mahulugan o ayaw nila mahulugan ng durian kasi nga masakit talaga yan. Yun na yung pinaka-season. At kung season ng durian po dito, mura ang durian. Mura, umaabot ng 20 pesos per kilo. Per kilo. Pero kung hindi season, napakamahal. Like now, though it's in the season, but still expensive. Merong 70, pinaka-cheap. 100, 200. Last week, it was like 150. Mahal, no? Pero mura pa po yan kasi doon po sa amin sa Luzon, sa Tagaytay, 400 per kilo. Oh, hindi pa masarap. Pagkatapos ng konting alaman tungkol sa durian, ay tumuloy kami para pumunta naman sa kanilang rest house. Doon tayo naimbitahan para kumain ng tanghalian. Bro, namiss mo ba ang Mindanao? Alapit mo na sa Cagayan. Mas malamig dito bro, mainit Cagayan eh. Lalo na yung marami. Okay lang, taga-Cagayan ka naman, di naman sila magagalit sa'yo. Pag ako nagsabi na magagalit sila sa akin. Oo, lalo na sa social media, mainit. Oo, mainit no? Kaya palamigin. Kaya tahimik lang tayo. Oh. The more you talk, the more mistake you create. Yes. Okay, let's go. Dito naman tayo magla-lunch kasi nga naimbitahan nga tayo dito. Napakagandang container house, parang rest house ba? Ganda. Oh, ganda dito. Ang ganda talaga. Turkey. Ano po yan? Anong pagkakaluto pong Lechon. lechon? Pati yan, Turkey yan? Hindi, manok. You love turkey? What? Ha? No. Yung lutong turkey na yun, pupunta natin yung buhay na version. So yung turkey ay pabo pala sa Tagalog yan. Ayun, pabo. Ito ng Turkey. Saan? Bato yan Turkey? Bibigyan ko yun ng trivia. Ang turkey o pabo ang hayop na medyo may problema sa pag-iisip. Bakit? Bakit? Kasi Happy birthday, happy birthday. Ilang araw tayo dito? For 3 nights and 4 days. May sasabihin ako. Ano? Pwede bang mauna na kayo? Bakit? Babalik kasi tayo dito. Kasi nga yung binitawan nga namin salita na mag-Philippine loop tayo. Yes. Early next year mga first timers. Mangyayari yun talaga. Bango. Ito ang dahilan. Uncle Sam, di ba? Kung bakit tayo nasa Davao ngayon. Ngayon pa lang ay nagpe-prepare na kami para dun sa loop na yun. Panibagong challenge yun kasi hindi yun pagmotor. Komportable yun. Pero ang kaibahan nun, sobrang mabagal yung takbo ng oras nun. Lahat ng mga pangyayari habang tayo nag-iikot ay hindi siya same ng adrenaline nung nag-Philippine loop ng nakamotor. So expect natin yan na matagal talaga tayong makakatapos ng Philippines. Grabe na mo eh. Ang bango. Masarap to kasi Excited ako kasi gusto natin magtagal sa Mindanao. Yes. Magagawa na natin na hindi tayo nagmamadali. Yes. At hindi natin i-register yung Philippine loop natin. Para no rush, no pressure. At Explore lang tayo explore. meron tayong makakasama. Early next year. Excited na ako. Pagkatapos ay bumalik na rin kami agad ng syudad para maghanap naman ng hotel na matutuluyan namin. Walang pahirapan. The Morby Suites, ang hotel na tutuluyan natin dito sa Davao City. Grade 2. Sino kasama mo dito? Ikaw lang? Na-frame up lang po ako. Ano pangalan nun? Kevin. Kevin. Kevin, saan ba yung room nila Nila Bro Inc. Dito? Night market tayo. Night market tayo. Oo ba? Kahit na okay lang. Magagawa natin ang paraan yan. Oh, may 50 pesos na payong dyan. Hindi nakabihisa ka agad. Oh. Nag-charge lang ako. Kasi mahal, ito yung, kumbaga tayo yung host ngayon ng mga kaibigan natin dito. Kasi para ma-enjoy naman nila yung Davao City. Kasi kung ma-order tayo mismo lang pagkain dito, wala yun. Bado yun. Bigla na lang kasi umulan. Pero may mga mura ng mga kapain dyan, siguro mga 50 pesos.
bibili tayo para kahit na umuulan, makakapaglakad-lakad tayo. Dagsatong hotel na ro. Ay, wala palang ulan. Walang ulan. May ukay-ukay doon, may ukay-ukay dito. Dito rin. Tapos may magandang Maldita dito. Wow. Wow. At dito na magsisimula ang challenge sa biyahe na ito. Sanay tayo na meron tayong dala sasakyan, pero sa mga pagkakataon na to, at local tayo. Ang ibig sabihin, simpleng mamamayan tayo. Ano yun? Kainan sa gabi. Basta mag-enjoy ka doon, may mga paluto doon. Isa sa mga mamimiss mo sa Davao City kapag hindi mo napuntahan ang Rojas Night Market. Ang Rojas Night Market ay isang kalsada sa gitna ng Davao City na tuwing gabi ay sinasara. Bigay daan sa mga nagtitinda ng mga pagkain. Pinuglaw. Tourist pa dito tuwing gabi. Ang pagkain namin dito sa Davao, unlimited, walang limitasyon. Actually, hindi pa kami nakakaramdam ng gutom mula kahapon. Oo, busog ako hanggang ngayon. Sa dami ng kinakain natin. Makain lang ako kasi dapat kumain 3 times a day. Brush with Colgate. Kailangan na maglakad-lakad para mamili ng mga pwede nyong orderin at kakainin kasi medyo pare-pareho naman lahat. Inikot na namin at nakapili na kami ng mga iba pang mga kakainin namin. Kung sa atin dyan sa Luzon, kapag may nakikitang vlogger, pa-wash out dito, pa-cash out. The last time na huli pumunta kami dito sa Davao, nawala yung, ayun na pala, ito yung panga natin. Ano po yung isa, kuya? The last time na pumunta kami dito sa Davao, nawala ito eh. Yung mga may sabaw. Pero ngayon nagbalik. Panga ng tuna. Ang mahal-mahal ng tuna sa atin dito sa Luzon. Pero kapag kayo napunta ng Mindanao, napakamura ng mga tuna dyan. Huwag niyong palalagpasin. Daming durian, oh. Mura-mura. Durian, 40 pesos per kilo. So itong malaki na yan, mga 2 kilo yan. O sabihin natin 2 kalahati. So ano lang, parang 120 lang siguro yan. Bumuhos man ang napakalakas na ulan, sinundo naman tayo ng mga kaibigan natin dito sa Davao City para ihatid tayo sa hotel. 17 pushing weight lang. Ang mga hatag is 225. At pagkabalik ng hotel bago matulog, niready ko na agad lahat ng mga gamit para kinabukasan ay ready to go na agad tayo. Maraming salamat sa rambutan na naregalo sa amin kagabi ni Kuya Joel at ng kanyang anak na si Techi. Mga minute kami mga kaibigan dito kagabi, mga kapamilya namin dito. Lumipas ang isang araw mga first timers na solid 4 days and 3 nights lang tayo dito sa Davao. At susulitin natin to kasi tulog lang ang mahabang pahinga sa gagawin natin dito. So kahapon ay dumating kami na siguro mga 11 AM dito sa Davao City. Minute natin yung mga kaibigan ni Uncle Sam na mga kaibigan na rin natin ngayon. Doon tayo nag-lunch, celebrate ng kanyang birthday. Maraming salamat po sa inyo. At pagkatapos noon, naghanap na kami ng hotel na matutuluyan namin dito sa Davao City. Tapos night market tayo. Namili kami ng mga ukay-ukay. Hindi na ako nakapag-video. Alam niyo naman pag ukay-ukay, di ba? Mura na. Original pa. Tibay pa. Tapos, bumalik kami ng hotel at nagpahinga. So, ibig sabihin, nakapagpahinga na kami, mga first-timers. Umaga na to. Mag-aalas 6 ng umaga. Pero dito muna tatapusin yung first vlog natin dito sa Davao City. Dahil next episode ay bibistahin naman natin ang ating kaibigan si Dodong Laagan. Merry Christmas! Nawawalhati! Dadalhin natin dito yung mga kaibigan natin. Makikipagkwentuhan tayo doon, mag-band at merong transaction doon si Uncle Sam. Wow! Yan! Dahil yun nga, order na siya ng kanyang minivan na gagawin niyang camper van din. Tapos tatawid tayo ng Samal Island. Pag nag-Samal Island kayo, hanapin niyo bibingka. Lagi ang bibingkang mailigi. Boy, first time out under the stars with the real. Sabat na araw natin dito sa Davao. Napakaraming pang dapat abangan sa susunod natin na episode. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe para ba laging updated kayo sa mga bago kong upload. Live is good dito sa Davao. boy first time. I'm boy first time.
and the long wait is over. Ito po si Boy First Time at inaanyayahan ko po lahat ng mga campers, motocampers, vanlifers, overlanders at mga backpackers o kahit anong klase sasakyan ang ginagamit nyo sa camping, kayo ay welcome sa gaganaping First Timers Camp Season 3 na dito gaganapin sa Camp Sitio Taal, Palawig, Zambales. Tara na't magsaya at magpahinga. Enjoy natin ang napakaganda at payapang campsite nito sa tabing dagat. 4 na araw. Chance para magkaroon ng mga bagong kaibigan. Mag-enjoy at makijam sa mga performers sa gabi. At meron din tayong mga surprise guests. Mga vloggers na sinusubaybayan natin at yan ay i-announce ko very soon. Kaya't magpa-register na. Tumawag lang kay Miss Nika Alarcon 0909-718-6979. Kaya magpa-register na kayo mga first timers ha. Kita-kita tayo. October 23, 24, 25, and 26. First Timers Camp Season 3, Camp Sitio Taal, Palawig, Zambales.